Ganito-ganito lang tayo rito pero nararamdaman natin yung damdamin ng mga kababayan nating mga Pilipino. Hirap na nga araw-araw, isang kahig, isang tuka na nga yung mga manggagawa po natin para lang makahanap ng ipambubuhay sa kanilang mga pamilya, may pantawid sa araw-araw. Pagkatapos hinaharang mo, ikaw Ralph Recto, itong pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Anong klase kang executive secretary? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Naglabas na po ang Supreme Court ng tunay na kahulugan ng salitang forthwith. Sabi ni Juan Bol Tito Soto na graduate sa Juan Bol University, ang forthwith daw ay immediately. Ang sabi naman ng Supreme Court o ang sabi naman ni Chis Escudero ay within a reasonable time. Yan ang sabi ni Chis Escudero noon. Ngayon ay naglabas na po ng tunay na pakahulugan o ibig sabihin ng salitang forthwith ang Supreme Court, mga kababayan. At ang sabi ay within reasonable time. Ibig sabihin mga kababayan ay ang nanalo dito ay si dating Senate President Chis Escudero. Palakpakan natin yon. Si Juan Bol University, si Tito Soto po kasi mga kababayan, ipinagpipilitan po niya at hindi lang siya, marami pa. Mga political analyst ko no. Sila Llamas, si Jesus Palsis, ito lang na Jesus ang bakla na oo. Sino pa? May mga ano pa nga eh. May mga abogado pa, mga judge yata. Kung hindi ko nagkakamali, pati itong si Carpio noon, ay nagbigay din ng pakahulugan dyan sa forthwith na yan, mga kababayan. At yan ang sinasabi nila, katulad nga, ito kasi si Tito Soto, mga kababayan, mahilig yan na makinig sa mga luminaries, yung mga, yan ay nagpapa-advise sa mga dating nandyan sa Supreme Court. Retired justice, ganon, katulad ni Antonio Carpio, yan, nagpapa-advise sa kanya yan. Kaya ang ibinigay na pakahulugan ni Tito Soto sa forthwith ay daglian, agad-agad, immediately. Yan ang ibig sabihin niya, mga kababayan. Ano ka ngayon? Mang Tito Soto, naglabas na ang Supreme Court. Within reasonable time, yun. Balita kahapon, mga kababayan, kapag ka daw umakyat na sa Senado ang impeachment ni BP Sara, ay gagawin ni Tito Soto bilang Senate President na forthwith. Talagang pagka dumating na daw, kinabukasan, titirahin na. Alagang atat na atat na ma-impeach si BP Sara. Itong si Tito Soto, noon pa man yan eh. Kung napansin ninyo, nung nakaraan pa na pinagtalunan yang tungkol sa impeachment ni BP Sara, noong nandyan na sa Senado si Senator Rodante Marcoleta, sila ang nagpupumilit na ituloy ang impeachment na yan at huwag ibasura. Si Ontiveros, Tito Soto, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, sino pa ba? Yung kasama nila. Yan, mga kababayan.
Kaya ngayon, pagka yan ay natapos na dyan sa House of Crocodile Farm, House of Representative. Ikaw naman ka, Diyos mo. Sorry lang, sorry po, ay tao lang po, tao lang. Yan, aakyat na po sa Senado yan at dyan na po magkakaalaman mga kababayan. Beno, hindi naman po yan ang pag-uusapan natin bakit mo inuna yan? Para mayroon tayong pambungad na kahit papano patatawanin namin, paliligayahin yung inyong mga araw mga kababayan dahil dito sa inilabas na desisyon ng Supreme Court at nasupalpal po si Senate President Tito, the graduate of One Ball University, Soto. Yan. Mga kababayan, matindi ito. Ang pag-uusapan natin itong si Batman naman. Batman. Kilala niyo si Batman? Alam niyo, si Congressman Leandro Liviste, mga kababayan, niname drop na. Niname drop na si E.S. Ralph Recto, mga kababayan. Ano sabi ni Congressman Leandro Liviste? Pakinggan natin tong bidyong to pagkatapos bibigyan natin ng kahit konti lang na reaksyon. Eto Ngayong Labor Day, pangalanan natin ang humaharang sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Naipasa na sana ng Kongreso ang karagdagang minimum wage noong huling araw ng 19th Congress. Pero sinabihan umano ni Finance Secretary Ralph Recto ang Senado na wag itong ipasa. Ngayon, may panukalang batas si Kong Eli San Fernando para i-abolish ang provincial wage rates. At pumirma na ang karamihan ng mga kongresista para suportahan ito. Pero hindi ito inaaprubahan dahil ayaw umano ni Executive Secretary Ralph Recto. Suportado rin ng halos lahat ng kongresista ang pagbaba ng VAT. Pero sinabi sa akin ng ating committee chair na hindi ito pinagbobotohan dahil tutol dito si E.S. Ralph Recto. Pangalanan natin ang humaharang sa pagtaas ng sahod at pagbaba ng buwis para hindi na ito kayang harangin ng hindi nagpapaliwanag sa harap ng sambayanang Pilipino. Yan mga kababayan talagang direktamente na pinangalanan ni Congressman Leandro Liviste si Executive Secretary Ralph Recto na siyang umano ang humaharang sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at pagbaba ng VAT, mga kababayan. Kaya sabi ko nga kanina ay ito si Batman ito, Batman. Oo. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang manood kayo. Magbasa kayo ng mga komento sa social media, mga post ng mga karaniwang mga Pilipino na mahilig din na nagpo-post galit na galit talaga sila. Oo. Galit na galit talaga sila dito kay Batman, mga kababayan. Sapagkat hinaharang po niya ang pagbaba ng VAT at pati yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Sino naman ang hindi magagalit dyan? Wala talagang matutuwa na mga Pilipino dyan sa ginagawa ni Executive Secretary Ralph Recto, mga kababayan. Alam nyo, hindi naman natin alam ang dahilan. Sana ipaliwanag sana niya. Katulad ng sinabi ni Congressman Leandro Liviste, kung hinaharang mo ang isang bagay, ayaw mo na tumaas ang sahod ng mga manggagawa. Manggagaya tuloy. Ayaw mo na tumaas ang sahod ng mga manggagawa, ayaw mo na ibaba ang VAT, magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo, Executive Secretary Ralph Recto, kung ano ang dahilan. Bakit ayaw mong itaas ang sahod ng mga manggagawa? Bakit ayaw mong ibaba ang VAT? Ganon ipaliwanag mo, hindi yung hinaharang mo lang, binabalandrahan mo lang, ayaw mong tumuloy, ayaw mong ipasa. At tinimbrehan mo pa ang Senado na wag nilang ipapasa yung bill na yan para nang sa ganon ay maharang.
ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa at pagbaba ng VAT na binabayaran ng mga Pilipino, yung mga taxpayer. Ano ka ba? Gusto mo palitan na kita? Palitan na kita? Baka lalo magiging karumal-dumal ang ating bansa pagka akong pumalit dyan, mga kababayan. Magiging kahindik-hindik, karumal-dumal, at walang kakwenta-kwenta ang ating pagpapalakad pagka ako ang pumalit dyan, mga kababayan. Joke lang, joke lang. Pagka ako ang pumalit dyan, ipapasa ko yan. Para sa kapakanan ng ating mga kababayan yan. Yung pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, maraming matutuwang mga kababayan natin kapag yan ay ipinasa. Pagka napababa ang bill, yan ang gagawin ko talaga pagka napalitan ko si Ralph Recto, mga kababayan. Ibababa ko talaga ang VAT. Kung gusto nyo, kukuha pa ako ng bat yung baseball para ano gagawin mo sa baseball ka dyan? Parang mamamalo ka ng tao. Mga kababayan, patawa-tawa lang tayo rito. Ganito-ganito lang tayo rito, pero nararamdaman natin yung damdamin ng mga kababayan nating mga Pilipino. Hirap na nga araw-araw. Isang kahig, isang tuka na nga yung mga manggagawa po natin para lang makahanap ng ipambubuhay sa kanilang mga pamilya, may pantawid sa araw-araw. Pagkatapos hinaharang mo, ikaw Ralph Recto, itong pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Anong klase kang executive secretary? Nagalit na tuloy si Radyo sa'yo. Ibang klase pa naman magalit yan, Ralph Recto, si Kajas. Ay, nako. Talaga naman. Sino sa inyo, mga kababayan, nanonood po kayo sa amin? Meron po dito, nanonood sa amin ngayon, na ayaw na tumaas ang sahod ng mga manggagawa. Meron po ba? Mag-comment nga po kayo dyan kung meron po. Di ba't ang gusto natin ay tumaas ang sweldo ng mga manggagawa? Bumaba ang VAT? Yan ang pangarap ng mga Pilipino na ito ay hinaharang ni Ralph Recto. Sana magising-gising po ang ating mga kababayan. Itong mga klaseng mga taong ito na nandyan sa Malacanang, mga kababayan, hindi naman natin nila lahat, pero may mga tao talaga na hindi naman natin alam kasi ayaw naman ipaliwanag katulad ng sinabi ni Congressman Leandro Libiste. Yun lang nakaraan, namigay sila ng ayuda sa Batangas. Isipin mong napakaraming mga barangay ang initsapuera, nilaktawan, nilagpasan, hindi isinama doon sa ayuda na ipinamigay ng Pangulo dahil lang sa tampurot ni Ate B. Nagtatampo lang daw siya kaya hindi sila isinama. Anong klaseng pamumuno yan? Di po ba mga kababayan? Sana magbago ka na, Secretary Ralph Recto, at parang napapasin namin, parang astang presidente ka ng Pilipinas, sir. Ha? Hindi nyo kasi nararamdaman, Sir Ralph Recto, ang nararamdaman ng mga Pilipino kasi naka-aircon kayo, pag bumibiyahe kayo, hindi naman kayo naiinitan, naaarawan. Kasi baka ang sasakyan nyo ay mga high-end na sasakyan, yung mga kumpletos rekados sa loob, kung parang bahay na ganyan. Paano yung mga Pilipino? Paano yung mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino? Para lang maitawid ang buhay ay araw-araw ay nagsisikap, nagtitiis,
Pagkatapos ayaw nyo na itaas ang sahod ng mga manggagawa? Anong klaseng attitude yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Ayaw nyo na bumaba ang bat? Bat-bating ko kaya kayo? Joke lang yan joke lang. Ay, Salrap, kumusta po kayo? Ano lang pa, bibiro lang po kami dito. Kami naman po ay nakikisuyo lang naman po. Opo. Kasi kailangan po kasi, Sir Ralph Recto, na pakinggan nyo naman yung hinaing ng mga kababayan natin. Maitaas ang kanilang sahod, bumaba ang bat. Sir Ralph, alam namin na kayo po ang makakatulong. Malaki ang maiaambag ninyo. Alam nyo, pag ginawa nyo yan na ipinasa nyo yung batas tungkol sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at pagbaba ng bat, alam nyo, papalakpakan po kayo. Oo, mamahalin kayo ng mga Pilipino, tandaan nyo yan. Hindi kayo maiit sa pwera. Hindi kayo malilimutan ng mga taong bayan. Bakit ganyan naman ang awit mo, kanta mo ka, just parang maglilibing yun. Pero mga kababayan, sana napatawa po namin kayo ngayong umaga at sana ay itong si Sir Ralph Recto, pinakikisuyuan na natin na oo, wag nang harangin. Tuloy mo na lang, Sir Ralph. Ikaw ba naman Mga kababayan, at ayun, binabati ko po kayo lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na nanonood po sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga kapatid, ayan, marami tayong mga kapatid na nanonood po sa atin sa iba't ibang sulok ng daigdig, lalo na dyan sa ibayong dagat. Oh, lagi silang nagko-comment dyan sa ating comment section kung nasaan man po sila. Ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.